Maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Magampot ta, Father in heaven, I pray, nga nining mga oras sa Lord God, ikaw padayon nga makikistorya ka na mo. Lord, ni ami because not just because we want to worship you, ni ami dili tungod kay para lang kami mo simba aman, pero ni ami o Dios tungod kay nasayod mi nga matag karon og unya, kini nga dapit, kini nga simbahan, kini nga matag karon og unya sa panahon sa Domingo, you have always the word for us. Tungod Lord kay ang among kinabuhi di man gyud mapugngan nga move on according to the time and according to the life that you have given us. Tungod ana Ginoo among giila karon ining mga oras sa ug giangyo ang imong langit nung pulong. Father, I pray nga makabati ug masabtan namo Ginoo ang imong pulong ug tugot yo Dios nga kini nga pulong igasaysay karon sa imong ubos nga lagad uban sa pagmando nimo sa imong gahom pinaagi sa imong espiritu. Lord, bless us all today. O God, of wisdom, of words to keep going. In Jesus' name, Amen. Nining mga oras sa mga igsuon, samtang ta nagapadayon ini nga kapanaunan karon. Siguro, nakabaluta nga natay gihimo o naakaron tay gipakig gubatan o gipakig awayan nga mao ang COVID-19. Daghan ang mga igsuon apektado ang atong ekonomiya, apektado ang atong pag-move, apektado ang atong pagtrabaho, apektado ang atong connection with one another, apektado ang tanang mga negosyo, ang tanang mga pangabuhian, o ang tanan nga mga recreations nga kanunay natong naandan o labi na pod, apektado pod ang pag-worship matag karon og unya. Sa taliwalan ining tanan mga igsuon, nakapangutana ang inyong ubos nga alagad unsabay dapat nga mahitabo sa usa ka Kristohanon. Unsabay dapat nga himuon nato nining taliwala nining panauna over the enemy. Over the enemy. So nining taknaa mga igsuon, ang atong pamalandong nagaulupan sa pag-ingon, victorious over the enemy. Victorious over the enemy. Everybody read. Okay. Madaugon diha sa atong kaway. Matagkaroon ko niya, mga igsuon, ang atong kinabuhi, nagidaghang mga kaway. Kini nga kaway, mga igsuon, usahay, atong nakikita. Natay daghang kaaway, nga silingan, natay daghang kaaway, nga muning normal nato nga kaaway. Daghan nga mga tao, daghan nga makwan. There is the so-called the kind of enemies is that the physical enemies or ang atong nakikita nga mga kaaway. Kung makitaan gani naton ini ang atong himuon para ta magmadaogon unsa, kinahanglan atong awayon, kinahanglan atong suntukon, kinahanglan atong girahon kay para lamang magmadaogon ta because nakikita nato ang atong kaaway. Apan ang problema kung dili nato makita ang kaaway, how can we position in order to be victorious brothers and sisters in the Lord? Ang teksto nga akong gibasa mga igsuon mayo sa kateksto nga very common alang ka nato. Very common nga atong mababatian and I'm sure not even one gawas lang siguro sa wala pa mag-eskwela o naa pa sa daycare wala pa ka-mention ni ini nga mga ni ini nga teksto. Igsuon, ang text atong gibasa is about
the disciples' prayer or the so-called the Lord's Prayer. Everybody, ang tanang kadamuan nagingon nga this is called the Lord's Prayer. Tungod kay mao kini ang mga pag-ampo, mga igsuon nga gustong ipaabot nga dapat himuon nato. Actually, this Lord's Prayer, kung imo sab nga balik-balikon matag karon og unya sa daghan nga bises igsuon sama kara sa giingon gihapon diini nga before niining verse 9 ang gikan sa verse 5 to verse 8 kung imo nang balik-balikon ang amahan namo anak sa mga langit balik-balikon na nimo matag karon og unya sama kara gihapon sa maagong nga piyang-piyang nga wala makasabot kung unsay imong nasulti. Tama ba? Mga bata, di ba? Mingon ganita, you pray, ang ato dayong sa eskwelahan, ingnon dayon nato. Masaya, kumon nga mga pag-ampo, ingnon nato. Everybody says, ini mga orasa sa English nga pinulungan, ingnon nato, Our Father, mo ni kumon nga mga pinulungan, kumon nga mga pag-ampo, mga igsuon, nga ang kadamuan sa ato na ka-memorize, it's either Cebuano, or it's either English, or whatever languages. This kind of prayer has been translated around the world in order that we need to, in order nga ma-remind ta nga naay power in prayer. Amen? Kumusta na ang ato mga prayer time? Nining kapanaunan sa pandemic karon. Pero with this prayer, mga igsuon, makita nato ang usa ka sitwasyon. Makita nato ang usa ka sitwasyon sa kalibutan karon. That in verse 13, mga igsuon, ang atong kalibutan is now in evil world. Evil world. Dini nga punto, dini nga prayer, nag-isgot ang atong Ginoo, nagpa-remind ka nato ang atong Ginoo nga ang atong kalibutan na ay daghan nga mga kadaot. Nag-ingon siya in verse 13. Ito nang basaon kung naamoy mga Biblia. In verse 13 sa Cebuano nag-ingon, ayaw kami itugyan sa pagsulay, luwasahi noon kami, gikan sa dautan. In other words, the Lord Jesus was talking at the time nga naay daghang dautan sa kalibutan. O gani kini nga dautan, mga igsuon, is caused more of the devil. Mingon ganita nga ang kadaot nini nga kalibutan nagahimo og kini gitawag siya nga demonyo, gitawag siya nga devil. Demonyo nga nag-imo og daghang kadaot sa kalibutan. Jesus at the time was reminding his people, the Jews, the Jewish believing God, na nagsulti sa pag-ingon nga naagay daghang dautan sa atong palibot. In the same manner sa pagkakaron, naapoy daghang kadaot nga nahihitabo. Tama ba ko? Ang kalibutan na himong dautan, mga igsuon, o kini nga mga kadaot gihimo diha sa mga kalamidad, in calamities. Moabot gani ang mga kalamidad, batyagon nato ang daghang kadaot diha sa mga misfortune. In other words, wala mahitabo sa imong gipananaw, imbis unta kangayan ang imong gitanaw, misfortune hinuon ang imong nadawat. Kini nga kadaot, mga igsuon, ginaimo diha sa daghang balatian sa pagkakaron, and one of these is the pandemic. Kini gitawag nga COVID-19. Kini nga mga diseases causes of people to fear. Kumabot na gani ang mga balatian o ang daghan nga mga bacteria o mga viruses nangahadlok ta nga that is why until now ang atong nasod, ang tibuok kalibutan is nagalisod pa kung unsaon pagperdin ini nga kaaway
Another thing nga himuon nga kadaot sa yawa mga igsuon, mao ang mga kapobrihan. Wa ba mo kahibawo nga ang kapobrihan trabaho na sa yawa? Ang kapobrihan gamiton sa yawa nga ikaw di ka kasimba. Ang kapobrihan gamiton sa yawa nga ikaw mo deal on more sins. Ang kapobrihan mga igsuon mudala inoon ngadto sa daghang mga problema. Pero igsuon, ang kapobrihan kung imong tan-awon, we will be victorious in this. Ang dagan pa nga gihimo nga trabaho sa kaaway karon nga naimong dautan ang kalibutan. Ang kalibutan nagyanang sa daghang mga kasalanan. Di lang tamo ngadto kanila, pero within us we find ourselves living in sin. We fall short in the right thing of God. So nining taknas kabuntagon mga igsuon, kini nga kadaot, kini nga dautan nga kalibutan nagdala sa tanang tao into suffering. Suffering, mga pag-antos. Nagdala sa tanang tao ngadto sa mga kasakitan in pains. Bisag ang ayan ang imong kaimtang, di ka na lang makabalo nga naa ka sa mga pains o kini nga pains mungadto sa distress, mungadto sa stress o unsa pa man og hangtod modala kini sa daghan nga mga klasing balatian. Daghan klasing mga balatian. Kining mga butanga mo'y dili plano sa Dios pero plano kini ug buat kini sa dautan that everybody in today's world, majority of the people, especially nga naay mga sakit, is in agony sa daghan nga mga giliok sa kaaway. So nining takna sa mga kabuntagon mga igsuon, unsa may atong imuhon sa panahon nga moabot kini. Kay whether we like it or not, as Christians, we are not exempted on this matter. Amen ba? Dili kayo ta exempted dining tanan. As mga batanon, mga bata, as the adult, as the aged, as the senior citizens, as the people ahead of you, daghan jud kaayo ang mga kahimtang o saay dita kaingon, adita kabalo, o kung unsay atong buhaton. Unsa bay atong buhaton mga igsuon? Sa panahon sa kalisdanan, panahon nga nining taknaa, moabot na gayod, ang kaaway, ang trabaho sa kaaway, igsuon ko sa Ginoo. Paano ba ta magmadaugo nining tanan? Of course, we want to be victorious. Amen ba? Murag dili man. We want to be victorious. Amen ba? Gusto nato nga magbadaugo nining tanan. Tungod kay, grabe kay kung dili ta magbadaugon, we will in pain, we will be in agony, we will be in many situation nga usaay di ta kabalo kung unsay atong buhaton. So busa mga igsoon, ingon nga mga Kristohanon, we cannot win the battle. We cannot win the battle. Dili ta mahimo nga magbadaugon ining tanan mga igsoon. Dili ta mahimo nga magbadaugon taliwala nining tanan because the power of this world is grabe. What God wants us is to have a personal victorious in yours and ourselves. Kinahanglan mabatyagan nato ang sa atong kaugalingon ang madaugon nga kinabuhi mga igsuon. Kung ang kalibutan di man magmadaugon, nagkaguliyang man, pero we as the people of God, giingnan sa Ginoo nga personally you will win the battle. Amen? For the battle, kay ang pakigira dili ato, kundi iyas sa Ginoo. So sa may atong himuon mga igsoon that personally in the midst of the battle, sa atong pakigira, sa atong mga kaaway, unsa may atong himuon. Daghan kayo ang mga gisuggest, pero nining takna, mukout lamang kung pipila ka mga punto mga igsoon diya sa teksto. Ang Biblia nagsulti kini og daghan kaayo nga mga sekreto, and maybe you have also that idea kung paano ta maging victorious, paano ta maging madaugon. Mga bata, hello, look at me. At siguro matanawan nato nga di pag yun mo ingana kabugat ang inyong mga kahimtang pero naamoy daghang mga problema. Giaway mo unsa pa man, pero unsa bay atong himuon?
Matag karon og unya. Nakadumdum ko sa atong mga pinulungan gikan kaniadto ug hangtod karon kung ikaw labayon bawusipod og paglabay ug naana ang kadamuan natong attitude, tama ba? Nga naagani ka awayon ka gani daw mamungot ka gyud, and that is normal. But the abnormal is you will continue to fight in your own as people of God. So nining takna mga igsoon sabay atong imuon kung naamoy mga Biblia alayon pag-abli nini sa Salmo 121 versikulo 1 ngadto sa 8. Kung na atong basahon sa Binisaya igsuon ko sa Ginoo. Abli ang inyong mga Biblia sa Salmo 121 ug ato ning basahon lamang will just go through on this. Ato ning tubag-tubagan mga igsuon. Kung unsa bagayot ang naa nga natago niini nga minsai nga gustong ipaabot nato sa Ginoo. Ang Salmo 121 nagingon, milantaw ako sa kabukiran ug nangutana din magagikan ang akong panabang. Dili niya itugot nga ikaw madakinas, dili matulog ang imong tigpanalipod. Ang Ginoo magbantay kanimo, ang Ginoo anaa sa imong kiliran aron sa pagpanalipod kanimo. Ang Ginoo manalipod kanimo gikan sa tanang kadautan, ampingan niya ang imong kinabuhi tanan. Ang Ginoo magbantay kanimo, bisag asa ka ug bisan unsay imong buhaton, gikan karon og hangtod sa kahangturan. Nini nga punto mga igsoon, nini nga bain sa Salmo way back almost 750 years ago or maybe 1,000 years ago. Ang psalmista nagsulti nga naa po siya daghan nga mga problema. He really encountered a lot of problem. Grabe nga kabugaton. Gani, gusto na siyang musibog sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero sa dihang giyahat niya ang iyang mga mata, mga igsuon, nagingon siya, naglantaw ako sa kabukiran. Asa ba magagikan ang akong panabang? Ang versikulo 2, memorize ba na nato ang tanan mingon, ang akong panabang nagagikan sa Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Wow! So nini nga punto mga igsoon, ingon nga mga Kristohanon, ang Psalms 121, nag-isgot nga ang atong panabang nagagikan gayud sa Dios. Apan usaay, makalimot kita kung asa ba nagagikan ang atong panabang. Nagagikan kita, nakalimot kita nga usahay na atong Dios. That is why, unsay mahitabo nato. Problema, kabugaton, away. Di na nato malikayan, and honestly speaking, munay kadamuan nga naihitabo. Because we forget this God. Kini nga God, maoy ako nang giingon o gina-emphasize namo nga mauuntay atong matuuan nga kini nga God is a God, ginatawag nato nga unsa? Dili. Next slide. Kitawag nato siya. Okay, back to be victorious. What to do? Next to be what to do? In Psalms 121. What to do next on that? To be victorious man dayon. Okay. Okay. Wala diya na sulod. Okay. Kini nga God mga igsuon. Unsa ba kini nga God? Kanunay natong gi-emphasize that as people nga nakaila sa Ginoo, this God is an omnipotent God. Kanunay nako ning ginasulti o kanunay nako ning namong ginapahibaw sa tanang mga preachers gikan kaniadto sa mga propeta ug hangtod karon nga naatay Dios nga labing gamhanan. That is why ni ata tungod kay gustong ipahibaw sa Ginoo nga naay Dios nga labing gamanan sa tanan.
He is the most powerful God sa tanan nga sitwasyon. Pero nakaila ka ba nga powerful ang Ginoo? Saay, minguntang ang Ginoo gamanan pero sa panahon sa mga kalisdanan. Unsa man ang naaka nato. Hello? Nakakalimuta. Pero mga igsoon ining takna sa kabuntagon, ang atong Ginoo ang mensahe nag-remind kanato nga diya sa matag atubang nato sa atong kaway makita man o dili makita kinahanglan makabaluta sa atong nga naatay Dios. Amen? Pero kinsaon ba kini nga Dios? Unsa ba kini nga Dios? Nakabalo ba gyud mo kinsaon ang inyong Dios? Salamat sa nag-amen, salamat sa wa. Salamat lamang sa nanamate. Pero ingnunta mo, wala milain ang inyong pastor, ang mga pulis, ang mga leaders nato, ang mga spiritual leaders, walay laing gisulti nga wala man na sa matag karunugon niya, pero sa panahon iyang gihangyo nga kita makabalo nga natay Dios. So nining punto mga igsuon, sabay nibawan nimo sa Ginoo. Dito sa among second day unta nga discipleship, how powerful is our God. Sabay nibawan nimo sa Ginoo. Sabay nibawan nimo sa imong Ginoo. Ginoo lang ba diha siya sa bungbong? Ginoo lang ba siya nga wala nagamove? Kini nga Ginoo, gipikas niya ang dagat. Tama? Imagine ka, napikas ang dagat. Daghan na kayo. Pero ako lang mong ingnan, mga igsuon, nga kini nga Ginoo, naghimo hangtod karon og mga milagro. He's doing more miracles og kana nga milagro para na nimo. Amen? Para na nimo. Kung ikaw nagtuo karon kaniya, there will be miracle that will happen to you. Kung mapikas man ang dagat, kung nagulan man og mga pagkaon, matagkaroon og unya, kaniadto sa ilang panginaanglan nga sa kainit mga igsuon, na ay landong, o sa panahon sa kangitngit, na ay kaayag, sa panahon sa kahadlok sa dagat, gipalinaw sa Dios, sa panahon nga na ay mga pagkuwang sa pagkaon mga igsuon, gipamilagro sa Ginoo o gipakaon nga tanan. Kini nga Dios, maunay atong Dios, maunay Dios nga gisulti nato karon. Ang pangutana, madaugon ka ba? Are you victorious on this matter? Sa panahon sa imong panginaanglan, mutindog ka ba sa posisyon nga victory ka? Ang imo bang pag-ampo saay? Kumusta ang imong klase ng pag-ampo, murakag, nawad-an? That's normal, pero ingnon ta mo, in order to be victorious. Number one. Everybody says? We need, what I need? We need to know that this God is our Father. Si Ginoong Jesucristo sa diya nga nag-ingon siya, unsaon ba ang pag-ampo? Unsaon ba ang pag-ampo? We believe that in order to become victorious, mga igsoon, is to connect with God. And to connect with God, mga igsoon, mo na ikapadayon nga ginaimo matagkaroon niya sa atong mga kinabuhi, duol sa Ginoo. But then sometimes, igsoon, mutawag ka lang gani, Ginoo, Ginoo, di gyud kaniya pansinon. Ginoo, Ginoo, di gyud kaniya pansinon. In fact, nagingon siya, Ginoo, dili ang tanan nga nakatawag kanako, Ginoo, Ginoo. Ako din natanawan nga ang tao, nini nga text, samtang ko na mamalandong ining tanan, nagingon, Ginoo, Ginoo. Kanunay nato nang masambitan, nganong dili siya dawaton sa Ginoo, nganong isalikway siya sa Ginoo, kay dili di ay personalize ang iyang pagduol sa Ginoo. Actually karon is the fourth Sunday of resurrection. In fact, di ko kabalo kung today is the Ascension Sunday. Ascension Sunday and a Sunday nearest.
gikan sa pagkabanaw ni Kristo mikayaw siya nining puntua mga igsuon gidumduman ta nga today is the Ascension Sunday or maybe next Sunday, pero ako sa gi-remind sa Ginoo ng mga mikayaw nga Ginoo, nag-ingon siya kini nga God, siya nga God is our when Jesus nagsulti sa pag-ingon, this how you pray. First line, ready? 1, 2, 3 in English. Okay, our Father who art in heaven. Igsoon ko, ang nindot kaayo, ang Ginoo nagsulti sa pag-ingon nga kini nga Dios, pwede di ay nato mahimo nato nga Father. Wow, Father, usa ka atong Dios. Dios, mga igsuon, nga gusto to connect nato that He is our Father. Ang usa nga prayer unta nato nini nga kapanaunan, mga igsuon. Ang importante when God says, this is how you will pray, our Father who art in heaven. Ang Ginoo nagpadumdum ka nato nga ang usa sa pinakaimportanteng iampo nato sa atong mga pamilya is that ang atong mga anak will know nga magkanaon tay relasyon sa Dios as our Father. Why people is not experiencing sa kaayog madaugon nga kinabuhi, it is because God is not their Father. God is not their Father. Di man karon Father's Day, human naman itong Domingo ang Mother's Day. Pero sa sunod Domingo is, sa third Sunday of June, will be a Father's Day. Patikim lang, ang usa ka amahan. Ang usa ka amahan, may usa ka baskog nga sandiganan. Kung ang atong inahan, may usa ka angayan nga duulan. Ang inahan, mo'y angayan nga duulan. Amen ba? Tama ba mga bata? No? Magnatay inahan, angayan yun maduulan. Bisag suko na, makaduol gihapon ta. Pero ang amahan, mo'y ligong sandiganan sa atong kinabuhi. Igsuon, sa diha nga mingon ang Ginoo, si Ginoong Jesucristo gikan sa iyang mga baba, God is our Father, our Father. This is an special relationship between you and me. Nga nagatuo kaniya. Amen ba? May naka-special nga relasyon sa Dios because you are a special people. O ang na-special nga relasyon sa Ginoo as our Father, He is also a special Son of God. Mao ni siya usa ka maayo nga relasyon sa Dios. Maunta na atong ipangarap. Maunta na atong iampo, mga igsuon. Father, nganong Father man, tungod kay ang balahan nga kasulatan nagsulti nga our God is our Father, not even Jesus Christ in John 17:1, nagingon siya our Father, Father in heaven. Father, moyo sa kanindot nga gihatag kanato mga igsuon nga kung ang Dios imong amahan, diha pa lang madaogon ka na. Amen? Balik ko na ako, kung ang Dios imong gila nga amahan, diha pa lang madaogon ka na. So sa man nga padayon ka magpadaogon. Igsuon. Nahimutang madaogon, nahimutang amahan, nahimot natong amahan ang Dios dili tungod sa imong pagkagwapo, kundi tungod kang Ginoong Hesukristo. Amen? Tungod kang Ginoong Hesukristo. So with this, mga igsuon, para ta magmadaugon, taliwala sa atong kaaway, take your position in Jesus Christ. Take your position in Jesus Christ. Kung nagatawag ka sa Ginoo, amaan, pero wa ka kaila kang Ginoong Hesukristo, ug wa ka pud kahibaw kung unsa ang naa kang Ginoong Hesukristo, if you come just here in the church without knowing who Jesus is, ang imong pagtuo,
luyaw sad. Kano na yung remind ka na to that we become a child of God through Jesus Christ. O kana nga ngalan mga igsoon, when we see Jesus, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Subusa mga igsoon, kung makainkwentro ka man o kaaway, silently pray in Jesus' name. In Jesus' name. Amen? In Jesus' name. Silently pray. When you have that attitude, you are taking the position nagahom diha kang Ginoong Jesucristo. When Jesus, before He ascended to heaven, in Mark chapter 16, nagingon siya, go ye therefore in the whole world and preach the good news to all people, and to those who will believe in Him, nagapakita siya og unsa? Gahom. Authority. Kanimon sa giingon din na. Pwede ka makapahawa og hilo. Pwede ka makapahawa sa demonyo. Dili ka paakon. Because when the moment in faith, ngas ang Ginoo mo'y imong amaan, you can use the name of Jesus. So use the name of Jesus. Amen? Use the name of Jesus. Second, use the blood of Jesus. Kung sa madayining naa sa dugo ni Ginoong Jesucristo. When we see blood, that's life. When you take your position in the blood of Jesus, you will have life, a victorious life. Third, mga igsuon, sahay, pirmi lang tag in Jesus' name, by the blood of Jesus, pero sahay, niwang gihapon, kay ngano, wata kahibaw unsay pulong sa Ginoo. Mo bitaw ni nga kita gi-remind to have our memory verse. Kay sa panahon, di na jud ka magdadapag Biblia. Busa, gi-challenge nako, taking the position to be victorious in Jesus' name, take the Word of God. Take the Word of God. Fourth, we need to have that prayer. Prayer. Ang tanan mingon? Ang tanan mingon? Ang tanan mingon? Kumusta yung prayer diya sa inyong balay? Do you have that prayer? Ikaw nga nasa inyong balay. Padayon nga gi-remind ta in prayer. Subusa mga igsuon. There's the so-called individual prayer, corporate prayer. Igsuon, mas lindot ang corporate prayer because we can pray more. May increase ang atong pagtuo. Fifth is, taking the position in Christ is read stories of faith. Read stories of faith. O sa imong gipaminaw karon. The second wife, unsa ba na? Unsa na? The legal wife, unsa pa na? May na lang, nangawa na karon. Pero may na pa may GMA. What we hear, unsa atong ginabasa, is not the stories of faith. Pero igsoon, kung gusto nimong magbadaogon, fill your life with the stories of faith. Unsa man kini ang mga stories of faith from the experiences of many people. Igsoon, this God, in Jesus' name, napakaroy mga bagong realidad. Nakadumdum ko, when I was diyan ng lugaraha between Almagro and Tagapulan, between Almagro and Tagapulan, August 2002, naglangoy ko na napita sa kadag ko sa bawod. Nagingon ko, Lord, I know you are a powerful God. You are a miraculous God. Save me. Wako kabalo kung giunsa, pero ako na lang natagamtaman ang trabaho sa Ginoo. One person, ako ning kanunay ng giistorya, mga igsuon, stories of faith, mga tao nga naa diha sa nangalagad sa Ginoo. Kani si Eddie Villanueva, ko na ning gisulti, kani adto. Uban ang iyang asawa si Ate Dory, although bago lang namatay si Ate Dory. Every now and then, mga to sila sa pagpanlakaw o pag-uli nila, gigutom sila pag maayo. Sa pagkagutom nila, mga igsuon, gusto silang magluto. Apan sa ilang pagtanaw, ang ilang
Naibawan di ay nila, nga wala na di ay sulod ang ilang tangki, ang gaso, ang LPG. Pero sa dili pa sila nagtuo, wala pa sila magluto, gigutom na yun sila pag maayo, and they want to eat at that time because wala na po'y mapalitan sila sa gawas. Because niya itong panauna, dili pa man may naay mga 24 hours ang Metro Manila. Subusa ang sa ilang gihimo. Ingon sila. Ngadto kang Edie Villanueva, ingon si Ate Dory. Let us lay hands the gasol, ang tangke. Ilihans nila ang tangke. O paglihans nila sa tangke. Hingon sila, Lord, pasigaa, kaluto kami karon. Kabalo mi Lord, uwa na ni sulod, pero makaluto yun mi karon o makakaon kami. Salamat sa nag-amen, bisang wa pa na ako sultiha. Nakaluto talaga sila. In some instances na natay mga kaaway o mga kabugaton, take your position in God. Misyonaryo dito sa Negros, ako na po ni sulti, pero sultihan ko lang po ni pag-utro. Missionary in Negros, wa sila'y support. Wala sila'y support na mga igsuon. Nakabot ang panahon nga sila wala po'y bugas, o gigutom na sila, o ang amaan. Silang mag-asawa, nag-first fasting na lang sila. Pero, sa diha, nga ang ilang anak, wala na'y gatas, o naghinilak na, kay wala na'y gitimpla, ilang ipatutoy sa bibiron, nga puno o gatas, nga puno o tubig, ang bata, dili mo tutoy. Tabang wala nga ni asukar, isudyod kaayo. Although giinit lang nila ang tubig, pero wag yun sila. Wag yun ang bata mo kaon. Ang papa o ang mama, walay laing gihimo. Kung dili gikuha ang bibiron, na puno sa tubig, o nagampo sila, o gideclare sa pag-ingon, Father in heaven, in Jesus' name, I believe nga ikaw, mohimo ni ini karon nga bibiron nga pagkaon sa among anak. Pagkahuman nilag ampo ang bata, ipatutoy sa maong bibiron, ug naubos ang sulod sa tubig, nguwa gyud naghilak. There are a lot of experiences of faith, personally, financial, sa unsa pa man. So ang ato lamang, take your position in Christ. Declare the name of Jesus. Amen? Thirdly, in order to be victorious, brothers and sisters in the Lord, you have the God as your Father, and you have that position. This time, strengthen your relationship in Jesus Christ. Kinaanglan mapakusgon ang atong pagtuo, ang atong relasyon diha kang Ginoong Jesu-Kristo. Na natay relasyon, pero saay dili gyud inana kakusog mga igsoon. How can this be? First, be filled with the Spirit of the Lord. Be filled with the Spirit of the Lord. Ang kining Espiritu sa Dios mao'y padayon nga nagatiman kanato. Pandua, make every effort to draw near to God. Nag-ingon ang Santiago, kung ikaw mo paduol sa Ginoo, maunsang yawa. Para di matakabaw. If you keep on drawing near to God, maunsang yawa. Wala kita kahibaw. Siguro, di yun tayo na naka-experyensyado. Sa diya nga muduol ta sa Ginoo sa mga tag problema o kabugaton nga ginahimo sa kaaway, muunsang yawa. Di lang mudahawa, mudagan pa na. Mudagan pa na. Kaya, take every opportunity to honor to God on sound man. Personal devotion. Personal devotion. Do you have that devotion to God? Buhatan na ninyo. Pangduha, pagsimba perme. Pagsimba perme. Igsuon, kabaw man ko nga, natay pagsimba. Pero ingnon, ang nag-ingon nila, pagsimba, wa man lagi ka ba? Sa unsa ko nag-ingon? Murag di lagi.
Pagsimba, ora magluya. Pagsimba, di gyud sa kaon kayo sahay mo pakyas man tas pagsimba. Pero a true Christian, para ka magmadaugon, pirmiha ang pagsimba. Pirmiha ang pagsimba. Para ka makasimba permi, Biyernes pa lang, nag-ingon ka na, mga bata, tibok, pamilya, manlabata, mangandam ta para sa pag-abot sa Domingo, wala tayo trabaho and we can worship the Lord. Amen. Pagkanindot sa panimalay, nga nag-ingon, manimbata. O kawalo ko, nagmadaogo na mo. Pantulo, follow God. And in Matthew chapter 6 verse 10, nag-ingon, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. In verse 9, Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Sa lain nga pagkaistorya sa Binisaya, nga pagkaistorya nagingon, maghari ka kanamo og tumano ng imong pagbuot dinhi sa yuta sa mga gituman kini didto sa langit. Igsoon, sunda ang Ginoo. Sunda ang Ginoo above all. Lastly, dinha sa strengthen your relationship in the Lord, hold on to Jesus. Hold on to Jesus. Kupot kang Ginoong Hesukristo. Remember what He has done. He will make more in the future. Padayon pagkupot ng Jesus, hinumdumi lamang ang usay gihimo ug ang ugma napaydagan. Napaydagan. Finally, in Matthew 6:13b, in order to be victorious. Ready? 1, 2, 3. Basa. Sa katapusan, nga mga bersikulo, sakay sa uban nga amahan namo, diya sa eskwelahan, wala di nga portion nga nagaingon. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Actually, diya sa inyong mga Biblia, gi-close parenthesis na. Pero in some original text, in some text, gisuwat kini tungod kay when you pray, when you become victorious, dili nang na para sa imo. Nganong pag gusto ka nga mahimong madaugon, diya sa imong kaway, because for the building of His kingdom. Nganong di ta magmadaugon because we just want to pray, we just want to be victorious para lang sa atong kaugalingon. Pero above all mga igsuon, this is for building the kingdom of God. Building the kingdom of God. Kay kung naay kingdom sa Dios, naay daghan nga nagmadaugon. Amen. Second, sa diha nga magmadaugon ka, always remember that it is not your power, it is not your prayer, but it is the favor and the power of God in you. Ang gahom sa Dios, wag yun magkulang matag karon og niya. Pangtulo, mao, for the glory of God. Para mahimaya ang Diyos. Mahimaya ang Diyos sa mga tao. Kung ikaw magmadaugon, mahimaya ba ang Diyos? Kinahanglan, mahimaya ang Ginoo. Nining puntuha sa kabuntagon, mga igsuon. Ako mong ingnon, ang imong pagkaanak. Diha kang Ginoong Hesukristo. Modala kan imo sa madaugon na kinabuhi. Your faith in Christ will bring you more to see the great power of God in this kind of pandemic. Ang imong pagtuo kang Kristo, modala kan imo sa pagpatanaw na makit-aron makita nimo ang dakong gahom sa Dios. The message today is just a short message. It's just an almost hour message. Pero ingnon ko kamo,
kung naamoy pagtuo o magkinabuhi sa pagtuo. You will unleash the power of the gospel and bring glory to God, and that we will build His kingdom. Dining puntuha mga igsoon, salamat sa Ginoo sa imong pagtuo. Salamat nga ikaw may pagtuo. Amen ba? Tanawa imong katapad, iyango ang imong kaugalingon, that means nakay pagtuo ng Ginoong Jesucristo. Let your faith in Christ, mga igsuon. Let your faith in Christ, mga igsuon, mas modala pa kaninyo. Napay daghang problema sa unaan, napay daghang kaaway, pero ingnon ko kamo, naidaghan. Pod nga gahom ang Dios, labaw sa tanan, sa atong kaaway, so that we will be victorious. Manindog ta.